Nakakalungkot kasi nga itong ating Pangulo ay dumating na siya sa punto na hindi na siya nakaka-distinguish, nakakakilala ng tunay or totoo niyang kapatid or kapatid niya. Mm. Kasi para tanungin mo ng ganyan or para sabihin mo, kasi kung literal mo lalo pag ano nito, mas lalong hindi maganda ang implikasyon nito sa ating mga kapartner. Mhm. Kung sasabihin niya na hindi siya tunay na kapatid, at literally, medyo hindi maganda pakinggan. Mm. Pero kung hindi ito literal mga kapartner, mas lalo naman hindi rin maganda pakinggan kasi ibig mo sabihin, hindi mo alam, biruin mo, sa ano kayo, sa loob ng ilang taon, kasama-sama, magkakasama kayo, mula bata hanggang ngayong pagtanda. Um, Hindi mo siya kilala, hindi mo siya nakilala. I think naman, um, makikilala mo yan. At kung sasabihin mo naman, hindi naman po pwede rin na AI. Kasi live ito nagsalita si Senator Amy. Correct. Sa iglesia. Oo, oo, live yan sa rally. Mm. So, hindi yan po pwede na AI. So, papatak talaga ito na hindi po pwedeng parehas kayo rito walang problema. Isa sa inyo rito dalawa may problema. Ayun. Pero, sa totoo lang, kung sasabihin mo na parang hindi siya yung kapatid mo, ano ba ang ibig mong tukuyin? Linawin mo para ang taong bayan naman nagkakaroon ng ano, nagkakaroon ng mas panatag na isipin. Kasi mas instead na sumagot ka, instead na bigyan mo ng linaw yung mga pinaparatang ni Senator Amy sa'yo, ay hindi ka sumagot eh. Kundi nagbigay ka uli ng panibagong isipin at tanong sa taong bayan. Simple lang naman ito, no, mga kapartner. Dapat nagbibintang ka, tapos pinagbibintangan ka, ikaw naman ay isang pangulo at ikaw naman ay hindi mo po pwedeng takasan kasi yung tinatawag partner na tawag dito, yung transparency or yung tiwala ba? Yun, yung trust. Oo. Hindi, oo. Mm. Para maano mo ito, mapigilan mo ito at hindi sa iyo mawala ang tiwala ng taong bayan. Kasi kapatid mo ito eh. Hindi mo Mm. pwede talagang itanggi na hindi mo to kapatid. Correct. Oo. So, bigyan mo ng pagkakataon. Umuugong naman ang panawagan na magpa-hair follicle drug test ka. Yun. Lalo na nga mga kapartner at live itong sinigaw dyan din sa Lunita ni Senator Amy Marcos. Manaban punta rin ako sa Lunita bilang isang pangulo at gusto ko talagang para wala na kayong agam-agam. Parang wala na kayong agam-agam para itong kapatid ko mabigyan ko rin ng ng tamang pagkalinga ba? Mm. Kasi mukhang sabi kasi niya rito hindi niya raw kapatid eh. So anong ibig niya sabihin? So sabihin na lang natin, ipagpalagay na lang natin, ako ngayon si Pangulong Marcos. Para mabigyan ko rin ito ng tamang atensyon tong kapatid ko. Magpapa-hair follicle drug test ako, dyan din sa Lunita at live din. Kasi live din naman niya sinabi yan, Correct. dyan din sa Lunita. Sa harap ng mga tao, kinover yan si Senator Amy, i-cover nyo rin ako, live din. At then, after nito, ay patitingnan natin ang kalusugan ni Senator Amy Marcos. Ayun. mga Yan ang kapartner. pinakamainam doon. Ano? Partner Dan. Well, ako ang masasabi ko lang dyan, Ayun wala na. siyang sinagot sa Mm. mga tanong at aligasyon ni Senator Ay Marcos. Bagkus, gumawa siya ng panibagong ingay na gustong pag-usapan ng bayan at ng mga mainstream media at ng mga vlogger. Kumbaga, kasi ang tanong dito, Adeng, tara, uwi na tayo. Ayun. Adeng, kilala kita eh. Mm-mm. Mula ako ang kapatid mo. Adik ka. Mm-mm. Gumagamit ka ng droga. Aba, oo. Di ba? Tara na, umalis ka na, kasama mo ang asawa mo. Mm. Ha? In fact, yung sinabi niya, mag-resign na tayong dalawa eh. Ayan. Sila dalawa, alis na. Mm-mm. Pero sa lahat to ng mga sinabi ho, mga kabayan, nito hong ni Senator Amy Marcos, ne isa ho, wala pong isinagot. Kung hindi, again, ito ho ay nilihis niya. Inilihis niya. Tinira ho si Amy Marcos, sa lahat ng mga binitawan ho ni Senator Amy Marcos, wala pong sinagot itong si Bongbong Marcos. So anong ibig sabihin nun? Paglilihis. Ayun. Nilihis talaga niya.
So, halimbawa, sinabi niya na ikaw ay gumagamit ng droga, para sa akin, ito once and for all lang. Sino ho ba ang mapapahiya? Mm. Sino ho ba ang tataas ang tiwala? Hindi ho ba kayo ho, Mr. President? Kung sakali hong patulan nyo ho yung hair follicle drug test at nakita nyo, naka-livestream sa Luneta at nag-negatibo kayo, lalabas po mga kabayan ng mga tumutulig sa inyo, yung mga kritiko na kayo'y adik, niwe, bangag, di ba, yung mga ganong salita po ba? Para bang lalabas doon na ito ay paninira lamang sa inyo at ang sambay ng Pilipino, mawiwin nyo pa. Ayun. Makukuha niyo yung tiwala niya. Pero hanggat hindi nyo ho sinasabi na sige, deal ako diyan. In fact, mga partner, sabi dito, mayroon pa sinabi Senator Amy Marcos. Yung sinabi ni Amy Marcos. Yung una to, sinabayan niya. Anong sinabi niya? Sige, meron kayo sinasabing tungkol sa hindi totoong kapatid. I am willing sa DNA. Okay, magpapa-DNA ako. Are you willing na magpa-drug test kayo, magpa-hair follicle drug test kayo? 'Di ba? Kasi alam nyo, partner, ayon sa kwento-kwento, kapag ka daw nag-hallucinate ka na, at iba-iba na ho ang lumalabas. Parang narinig ko yung kanta, nagwawalis ng hating gabi, mayroong buhos na dingding, eto, Nagdidilig ng halaman sa maulan na panahon, ganun. whether literally, yung literal kasi, literally, na sinasabi niyang na hindi ito yung aking kapatid. Literal, or either na it is a parang parabolic, parang parables yung sinabi, parabola na. O siguro kilala kita, same feather flock together tayo. Ganito tayo, di ba? Bakit nag-iba ka? Kaya hindi na kita kilala. Ayun. Marcos tayo eh. Di ba? Atak Marcos tayo. Ngayon bakit nag-iba ka? Parang nagkakaroon ka ng anghel. Ganun eh. Di ba? Kaya parang hindi na kita kilala ha. Parang hindi ka tatak Marcos. Ganon. Pero ang kagandahan dito, sinagot niya, Bongbong, ako pa rin ito, ako pa rin ang ate mo. Ayun, ang maganda ron. Di ba? Yung sagot eh. Ako pa rin ito eh. Ako pa rin ito. So ano sa tingin niya, yung nagsasalita, peke AI. Sabi niya, Pater, kayo na magdagdag. Malabo namang AI yun, mga partner, liwaliwanag nasa rally ng INC si Senator Amy habang sinasabi niya yung mga di umano'y paggamit ng Pangulong Marcos ng ipinagbabawal na gamot, mga partner. Pero sa palagay ko lang, dagdag ko lang sa mga sinabi ninyo, dito sa sinabi ni President Bongbong Marcos na hindi siya yan. Ayan, kumbaga, yung babaeng nagsasalita sa telebisyon ay hindi ko yan kapatid. Parang, di ba, ganun yung pagkakasabi niya. Sa palagay ko lang, mga partner, ang nasa isip ni Mr. President niyan, habang sinasabi niya yan, hindi naman yung ganyang pagkakakalala ko sa kapatid ko. Di ba? Hindi ganyan ang ugali ng ate ko. Ayan. Maaaring merong nag-udyok, maaaring merong nagsulsul, maaaring merong nagpilit na sabihin ang mga dapat niyang sabihin. Kasi kilala ko yung kapatid ko eh. Kahit anong ginagawa kong hindi maganda sa paningin ng iba, pagtatakpan ako niyan, kaso, may kinanta siya laban sa akin. Hindi siya yan. Parang ganun lang, mga partner. Okay ba kayo dyan? Okay ba kayo dyan? Natawala ako kanina doon sa yung mga sinasabi ninyo na naliligo sa ganito. Parang parang naligo sa ulan na nakakaputi, parang Matay tayo dyan. Antindi mo naligo. Parang sinabi mo naliligo ka, ayaw mo mabasa. Pero nag-dive ka sa lalong swimming pool, di ba? Bakit nila sa lalong swimming pool? Kasi ayaw ko mabasa eh. Pero whether literally, kasi tama ka, partner PL, yung analyze mo hindi ka yung ate ko na laging kumukonsinti sa akin. Yeah. Di ba? Tama ka, pwede yun. Hindi ikaw yun eh. Bakit ngayon parang ang bait-bait mo na? Di ba? Dati nagagawa ko ang gusto ko. Walang pumipigil sa akin. Pero ngayon parang ganyan ka na. Di ba? Kaya hindi ikaw yung ate ko. Ako sa tingin ko, hindi literal. Literal yun. Hindi literal na hindi ikaw yung ate ko. Kasi magkasama silang matagal. Ayun. It's not literal ho yun, hindi literal.
yung tingin ko, yung talagang Amy Marcos, na Tatak Marcos, na nakamulatan nila, Mm. yun talaga yung hinahanibunggit sa kanya na kahit siguro gumamit ito ng pulburon, sabi ni Ah. Amy Marcos, okay lang. Ah. Kahit in fact, sasabihin ko ito sa pag-a-analyze ko, tumbukin ko na. Ah. Hindi ba nung gumagamit ako ng pulburon, sabi ni Amy Marcos, Oo. pinagtakpan mo ako? Ayan. Kanino mo ako pinagtakpan? Kanino mo ako pinakiusap? Kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, yan ang ating ko. Ayun. Hindi niya ako papabayaan. Oo. O di ba? Kaya nagtataka siya, ba't mo ako binuko? Bakit mo ako binisto? Mm. Ayun sa publiko. Samantalang noon, tinago natin yan eh. Mm. Di ba? Pinakiusap mo ako kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Lumuhod ka pa nga eh. Oh. Aner, Parang lumuhod pa nga eh, di ba? lumuhod pa nga eh. Nakiusap pa nga eh. Oo, di ba? Di ba? Umiyak pa't nakiusap Oo. sa Duterte kay dating. Ngayon, makikita natin Pater ha. Makikita natin ngayon, hindi ikaw ang kapatid ko na nagtatanggol sa akin kahit meron tayong mga sikreto. Sa madaling salita, nag-iba ang tono ng sarili niyang ate, mga partner. Actually, partner, may isingit lang ako konti. Oh, sige. Actually, yung sinabi kasi ni Senator Amy doon na Ilocanong word, no, naintindihan natin ng konti, no? Mm-mm. Mayroon kasi nagsasabi na bakit hindi sinigaw ni Senator Amy yung mag-resign na. Hindi po yan sinigaw ni Senator Amy. Siguro dahil nga sa, alam naman po natin, yung INC rally na yun ay peaceful po yun at hindi po yun nagsasabi ng BBM resign. Ayun. Alam naman po yun ng lahat. So Oo. siguro nirespeto ito ni Senator Amy. Mm-mm. Pero bilang isang marespeto at magalang na Senator Amy Mm. at mapagmahal sa kanyang ading na itong si Pangulong Marcos, sinabi niya by Ilocano, mga kapartner. Paano? At ang sinabi niya, Mm. ading nagawid tayo. Mm. Nagawid tayo, mapantay dyan Ilocos. Mm. Alam niyo mga kapartner, Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin nun, partner? pag ginamit mo kasi yung ading Tagalog, Tagalog. Tagalog. Oh. Ako, Pater BMR, Tagalogin mo raw, translate mo raw. Oh, yan. Ayan. Okay. Ibig sabihin noon, kapatid, mahal kong kapatid, Ayun. uwi na tayo. Mm. Uwi na tayo sa Ilocos. No? So, alam nyo, ibig sabihin, ang ading kasi, para sa akin, sa pagkakaunawa ko, parang sa Bisaya, langga, Dudong, parang ganun yan. Dudong, Inday. Dudong, Ganun. oo. Oo. Ito yung sa masasabi sa English na superlative degree para pagtawag pagtawag sa isang mapagmahal or mahal mong kapatid. Ayun. Yun yung Oo. ibig sabihin pag sinabi mong ading. O yung isa pa bang sinabi, ano ibig sabihin nun? Pater, teka lang. Yung ading ba, ibig sabihin, mas mabigat na pagtawag yun? Ano naman yung kabsat? Oo, Kapatid. yan. Kapatid. Kapatid. Kapatid naman. Hindi tinawag na kabsat, kundi ading talaga, no? Oo. So, ibig sabihin, ading, kapag sinabing ading, kapatid mong minamahal mong kapatid. Yun ba yun? Correct. Ayun, no. Ganito yun mga kapartner ha. Halimbawa, Oh. sa Pangasinan kasi, iba rin yun. Dayong naman sa kanila. Mm. Halimbawa, pag tinawag ka ngayon, halimbawa, mas bata ka, no? Mas bata ka sa kanya, tatawagin ka ngayon, sabihin ngayon, ading, dayong. Mm. Pag Pangasinan o kaya Ilocano nagsabi sa niya ng ading dayong, parang may paglalambing, may pagmamahal kang tinawag. Mm. Ganon yon mga kapartner. Ngayon, pag sinabi lang na ang normal lang talaga, kabsat, kapatid. Agi, agagi. Mm. Kasi yung sa Pangasinan, agi or Mm. kapatid Mm-mm. yun yung mga partner. Pero pag ginamitan na yan ng dayong or ading or palangga, langga, iba pa yan. Mas mas intense or mas ginagamitan ng superlative na pagmamahal, mga kapartner. Partner Dan, Oo. baka may dagdag ka. Konting dagdag lang, partner, ano? Yung ako pa, random ko yung yung live day na yun. Random ko si Amy Marcos bilang isang kapatid, Ayan. totoong kapatid. Mhm. Kung totoong kapatid, Mhm. talagang kadugo. Yung malasakit nandoon. Pagmamahal. Ading. Mm. Yung ading, tama ka, agawid na, sabi niya umuwi. Oo. Yung agawid kasi umuwi na, di ba? Ayun, oo. Umuwi na tayo. Anong ibig sabihin? Hindi niya sinabing umuwi ka na.
Hindi niya ginamit yung singular but plural ang ginamit, di ba? Oo. Sabi niya, Ading, umuwi na tayo. Ayun. Ibig sabihin, si Amy Marcos, handa rin siyang magbitiw, umalis Ayun. doon sa tungkulin. Mm. Para ipakita sa bayan ng Pilipino, we are not after ng pagiging senador ko, kahit nanalo ko. Willing akong bumaba. Mhm. Ading, basta bumaba ka lang. Tara na, umuwi na tayo doon sa Ilocos. Tingin ko doon, ang inaano doon, ang sinesave niya, kahit na yung kanyang kapatid, yung apelyido nila, maisalba man lang. Ayun. Ngayon, ang nakikita ko dito, mas bilib pa nga ako dito mga partner Yung hindi ka mag-anak, yung nakikisawsaw lang, Mhm. sila pa yung maraming komento Sino ba Sila pa yung nakikisawsaw? maraming- Sino yung nakikisawsaw? Sino yung nakikisawsaw? Pwede mo banggit? Pwede mo banggitin? Ah, Yung ang tawag kasi dito sa English to, ito. Anong tawag dito? kalingkingan. Kalingkingan sa English. Si Bimar, tanungin mo. Absent ako nang tinuro yung English dyan. English pala. Department to. Hindi, lima yan, partner. Lima yan. Pinky, hindi Pinky. Ayun nabanggit ko na. Hindi niya alam partner, yung may mga departamento yung mga yan. Ngayon. Di ba? Tsaka natin pag-usapan yan. Anyway, makabasa tayo mauwi. Yan. Anyway, Yan tuloy. salbahe ka. Baka saan tayo mauwi sa limang daliri. Mga partner, mayroon dito nag-comment. Ito siguro Ilocano siguro ito si Batad. Sabi niya rito, no. Sabi niya, no. Ading is younger brother or sister, ate or kuya, elder brother or sister. Tama po yan, no? Ayan, yan. Totoo yan, tama po yan. Yun pala yun. Ang diretsong kahulugan talaga ng ading ay younger sister or younger brother. Ayun. Yan talaga yan. Pero mga kapartner, ganito yan. Di ba, napapansin natin, minsan tatawagan tayong mama. Mama. Di ba? Ang sakit sa Pero, bewang. diba? Ang sakit sa bewang yan, partner. Sandali ha. Ang tsaka sa Diba? balakang yan. Di ba, minsan ang tumawag sa'yo ng mama, mas matanda pa sa'yo. Ayun yung masakit dun eh. Di ba? May ganun, di ba? Mayroon naman, sasabihin sa'yo, kuya, anong bibilin mo? Kuya, may mga ganun, di ba? Pero makita mo, marami ng uban, matanda na talaga sa'yo, pero pag tumawag sa'yo, kuya. Kuya, bakit? Oo. Di ba, mga kapartner? Ibig sabihin nun kasi, hindi dahil sa parang iniinsulto ka, Hindi. kundi yun lang yung kanya sigurong paraan para irespeto ka. Paggalang. Oo, paggalang. Hindi Ganun niya. man din itong ading mga partner, hindi lang ito basta para sa akin hindi ako pure na Ilocano, pero sa pagkakaintindi ko talaga, pag ginagamit itong salitang ading, hindi lang ito basta ordinary yung younger sister or younger brother. Mhm. Kasi pwede mo naman kabsat. Kabsat, nagawit na yun. Uwi na tayo, kabsat. Kapatid, uwi na tayo. Pwede naman ganun eh. Pero the more na ginamitan mo ito ng adding, it's adding. It is adding to add the love, mga kapartner. Ayun. Okay. Kumbaga, respeto, pagmamahal at paghihikayat na umuwi na lang sila sa mas malambot na pananalita sa pamamagitan sa pagtawag niya sa sarili niyang kapatid na ading. Ayan ba yun? Syukran, partner. Syukran. Nadali ba? Nadali ba? Nadali ba? Meron pa kayo dagdag, mga partner. Konti lang. Ligay, larga. Again, sa mga nanonood po natin at sa lahat po ng makakapanood pa nito, tandaan po natin, ang ate po, ang naghamon. Yan. Ang ate ang naghamon. Hindi Hindi po kinagat ni Ading. Ayun lang. Ngayon, challenge ulit ng pamangkin. Muli naghamon ang ate. Hindi rin po kumagat. Ayun. Ngayon, humihingi naman po ng kapaliwanagan bilang hamon itong ate. Hanggang ngayon, walang kasagutan. Bakit hindi mahilig po sila itong si President Bongbong Marcos at ang kanyang pamilya, mahilig silang gumawa ng kwento, pero kapag challenge mo yung kwento nila, yung aligasyon nila, nananahimik sila. Ayun. Di ba, partner? Napansin nyo? Oo. Yun lang napun ako. So ngayon, ang inahat ng tao, action, yung kwento marami na yun eh.
Madaling gumawa ng kwento eh. Pero hinahanap ng tao, yung sana maging makatotohanan ito. Hindi lang yung dinidepensahan mo. Alam niyo sa korte ka, depensa kung wala kang ebidensya, walang kwenta. Correct, oo. Ang ikapapanalo mo ay ang kwento mo na may ebidensya, may papanalo mo sa korte. Pero yung kwento ka ng kwento, wala kang ebidensya, ang tawag dyan, Marites. hearsay. No. Martes. Kaso tsaka natin pag-usapan yung mga sinabi pa ni ni Super Ate sa kanyang nakababatang kapatid.